Okay, so topic natin ay addition of decimals. So, sa pag-add ng decimals, parang katulad lang siya ng whole numbers, pero ang pinagkaiba, syempre mayroong decimal point. May nadagdag nga lang na tuldok or decimal point. So, sa pag-add ng decimal numbers, so unang step, write the numbers in column aligning the decimal points. Okay? So, next step, add zeros if needed, solve, then bring down the decimal point straight down or bring the decimal point straight down. So, una muna, write the numbers in column. So, dapat isusulat natin yung mga numbers ng in column pero dapat naka-align yung decimal points at pati yung kanilang mga place value. Halimbawa, yung mga ones place value naka-align, yung tens place, yung hundreds place, thousands place, tens place, naka-align. Then, add zeros, okay, kung kinakailangan. So, sabi ko nga, sa decimal, pwede tayo maglagay ng zero para magpantay yung mga numbers. Then, solve. And last step, hindi na natin kailangan ipag-add ang decimal point. Binibring down lang natin ito. Okay. So, try natin sagutan itong apat na example na to. So, sagutan natin 9 and 23 hundredths, 4 and 55 hundredths, and 6 and 12 hundredths. So, sagutan natin yan. So, una, align natin yung mga decimal point. So, 1, 2, 3. Okay? So, unahin muna natin ito. 9 and 23 hundredths, 4 and 55 hundredths, and 6 and 12 hundredths. Then, add natin. So, 3 plus 2, 5 plus 5 is 10. Carry 1. Okay? 3, 4 plus 5, 9. Bring down natin yung decimal point. 10 plus 9, 19. So, ang sagot ay 19 and 90 hundredths or pwede naman natin i-cancel ito. So, yan yung magiging sagot. Pwedeng i-cancel yung 0 na nasa right side, ha? Next step natin or next example. So, kung mapapansin ninyo, hindi sila pantay-pantay. Ano? Okay, hindi sila pantay-pantay. So, unahin natin isulat yung mga decimal point. So, isulat natin nakatayo. 1, 2, 3. 7 and 1/10. Okay? Sulat ko to. 37, 102. So, kung mapapansin ninyo, lagi ako nag-i-start magsulat sa ones place at tens place. Sa ones place, papunta sa kaliwa. Sa tens place, papunta naman sa kanan. Mamaya makikita ninyo kung bakit. Next, 9 and 5,468. 10,000. 9 and 5,468, 10,000. Okay. So, ito yung dahilan kung bakit ako nagsusulat ng digits mula sa decimal point, mula sa ones place at tens place. Papunta doon. At yung isa naman papunta doon. Okay. Gusto ko kasi na pantay-pantay lahat ng mga digits. Ayan. Diyan na papasok yung second step. Add 0 if needed. Okay. So, naka-align na sila. Ayan. Kahit pangit yung sulat ko, basta naka-align yung mga digits ng maayos, okay yan. So, pinag-a-add natin yung tens place, ones place, tenths place, hundreds, thousands, and 10,000s. Okay. So, yung 7 and 1/10, dinagdagan ko ng 3 0 kasi sa baba ay merong 4 decimal places. So, nagdagdag tayo ng 3 0. Pati rin dito para magpantay. So, pag-add natin, ayan. So, 0
plus 8 is 8. 2 plus 6 is 8. 0 plus 4 is 4. 1, 2 plus 5 is 7. Bring down natin yung decimal point. Okay? So, 14 plus 9, we have 23, carry 2. Okay? 2 plus 3 is 5. So, ito yung sagot. 53 and 7,488 10,000. So, lagi nyo lang titingnan, dapat magkakatapat ito. 115. Ayun. 115. Okay? Tapos, naglagay tayo ng 0. 102. Ayun. 102. 5,468. Ayan. Next natin, ito. Number 3. Okay? Number 3 tayo. So, ito, 87. Tingnan nyo ulit kung paano magsulat, ha? Align ko muna yung decimal point. 87 and 102. Mula dito sa ones, pag ganon. Then, 102. Okay, medyo ilayo-layo nyo ng onte. Next natin, 0. Then, 8, 7. Ayusin ninyo yung pagkakasulat. 1, 0, 2. And last is 8, 7, 1, 0, 2. So, gaya ng kanina, pero bago ninyo isolve, check nyo muna kung parehas. Ano? Ayan, parehas naman. Ito naman, parehas ulit. At ito naman ay parehas din. So, gaya ng kanina, maglalagay ako ng 0 para lang magpantay. Pati rin dito. Okay? Pwede namang hindi, pero kung nalilito kayo, maglagay kayo ng 0. Okay, so sagutan na natin. So, 0 plus 2 plus 2, plus 0 is 2. Or bring down 2 na lang. Bring down 2. 2 plus 1, 3. We have 8. Okay? 8 plus 8 is 16. Carry 1. Bring down the decimal point. 8 plus 8, 16. Carry 1. We have 9. So, ang sagot ay 96 and 68,322. Ayan, 322 100,000. Last, number 4. Okay. So, kung mapapansin niyo sa number 4, merong addends na walang decimal point. So, kapag walang decimal point, ang gagawin natin dyan, lagyan natin ng decimal point at 0. So, dahil dyan, pwede na natin i-align yung mga numbers. So, 1, 2, 3. 9 and 12 tenths, 12 hundredths, sorry. 55. Tapos, 0 doon. Then, we have 712, 217. Ayan, kung mapapansin niyo layo-layo yung digits. Okay lang yan. 3, 5, 7, 8. Then, maglalagay ako ng 0. 1, 2, 3. Tapatan nyo lang. Okay. So, bago nyo isolve, double check nyo muna yung mga given. 9 and 12, ayun. 55, ayun. 712, ito. 35, 35, 70, 35, 70. Then, solve tayo. So, 8, 7, 7, 4. Bring down the decimal point. We have 9 plus 2, 11. Plus 5, 16. Carry 1. 1 plus 1, 2. Plus 5 is 7. Bring down 7. So, yan yung sagot. 776 and 4,778 10,000. Okay, punta tayo dito sa kabila. Pwede nyo i-post yung video para sagutan yan. Then, after nyo magsagot, i-play nyo na. Okay, so pagbilang ko na tatlo post na yung video. 1, 2, 3. Okay, so checkan natin yung sagot ninyo. So, write natin sa tatlo. 1, 2, 3. 7 and 32.
15 and 092, 178, tapos 9. Add tayo ng 0 para magpantay at hindi tayo malito. Then add na natin. So 2, 11, 4, 13, okay, carry 1, 6, 7, 14, carry 1, 9, then 8. Yan na yung ating sagot. Okay, next natin, walang decimal point, lagay tayo ng decimal point. So, sulat natin patayo, 1, 2, 3. Again, yung pagsusulat ko, nasa sa inyo kung gusto nyong gayahin. Kasi, sa akin dito kasi ako sanay. 1, 5, then 0, 6, and 2, 7, 6. Okay. Lagay tayo ng 0. So, add natin. So, we have 6, 7, 5. Bring down the decimal point. 9, 5, 9. Okay. So, ang sagot ay 959 and 576,000. Next natin dito, 1, 2, 3. 3 and 0, 4. Or 4 hundredths. 87. 1, 2, 3, 5. And wala siyang decimal point. Lagay tayo ng 0.0. 209. Add natin. Lagay tayo ng 0 ulit. Pantayin nyo lang ha. So, add 5, 3, 6, 1. Bring down the decimal point. 10, 12, carry 1, 9, 9. So, ang sagot ay 992 and 1,635, 10,000. Last, checkan natin kung tama ulit ang sagot ninyo. So, 1, 2, 3. 3 and 4, 5, 9. 7, 2, 8, 7. 0, 4, 5, and 6. Lagay ulit tayo ng 0 para magpantay. Then, bam. Pag-add na natin, 15, 5, 10, 17, 18. Carry 1. Okay? 8 plus 8, 16 plus 1, 17. 10 plus 1 is 11. Bring down natin yan. Then, 31. So, ang sagot ay 31 and 785,000. So, ganyan yung pagsosolve ng addition. So, una, addition of decimal. So, una, rewrite niyo yung decimal point ng patayo. Dapat pantay-pantay. Ganon din ang mga digits. Dapat pantay-pantay sila according to its place value. Then, regroup if needed. So, magre-regroup ka kapag 2-digit yung sagot sa isang place value. So, halimbawa, 21, sulat mo yung 1, then regroup mo yung 2 sa next digit or sa higher place value. Okay, so yun lang. Sana meron kayong natutunan sa addition of decimals. Maraming salamat sa panonood. God bless you more.